upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Kristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang unang puntos ko po ay sa verse 18, doon sa first part, ang sabi po niya rito ay, alam natin na mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Okay. So, practice. Ang unang kong puntos ay practice. Bakit po sinabing practice? Ang practice po ay ibig sabihin ay repetition. Repetition, yung paulit-ulit, no? Na ginagawa para ma-improve yung ating kakayanan. So, isang habitual na gawain ng ating action na paulit-ulit na ginagawa. So, may kasabihan nga po ay, sabi ay, practice makes perfect. Okay. So, practice mo lang, practice na perfect mo. Okay. Yung exam. Yung isang bagay. Ano naman sawa, sayaw. Practice ka ng practice. Mapaperfect mo yung sayaw. Okay. So, practice makes perfect. So, sa verse 18 po, ang sabi po dahil ay sa last part, the first part ay, ang mga anak ng Diyos ay hindi gumagawa. Okay. Alam natin na mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. First po ay, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Okay? So, mga malampalataya po, hindi nagpo-practice. Hindi po nagpo-practice ng kasalanan. Hindi rin po nagpo-practice ng mali. Ang pagkakasala o ang paggawa ng mali. Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ang mga mananampalataya. So, we will not practice. Hindi natin pini-perfect ang pagkakasala. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So, hindi po natin ipinapractice. Hindi natin nire-repeat yung paggawa o piniprotect yung paggawa ng kasalanan. Because tayo po ay hindi nagpapatuloy. Ano nga po ang mga sinasanay natin? Ano ang mga sinasanay natin yung pamuhay? Bilang Christian. Yung bahala na si Batman. Bahala na si Batman bukas. Hindi ka na mag-prepare. Wala kang gagawin. Bahala na si Batman. O yung morning instead of praying, aalala ka sa halit na ikay manalangin. So yung mga ating pinapractice, yung tayo ay wala nang muna sa mga bagay. Sa halit na tayo ay manalangin, lumuhod at manalangin sa Panginoon. O yung wala tayong pake sa pakiramdam ng iba. Wala ka lang bara. No, salita ka na ng salita. Pero hindi mo nakakamdam na yung katabi mo sa rayo, maharap ka na nasasaktan na salita kang sinasabi. Yung bakit nasanay natin? O sinasanay natin yung ako ng yung akin ay akin at yung kanya ay akin pa rin. Okay? Sinasanay ba natin yung gano'n? Yung kanya ay akin, yung akin ay akin pa rin. O sinasanay natin yung laging taas, mataas ang belief sa sarili. No? Yun ba ang sinasanay natin sa buhay natin? Yung ang taas, ang laki ng belief sa sarili. Lagi natin chin up. Ayaw na yung yumuko. Hindi na kaya yung yumuko. So sana hindi yun. Hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, mga kapatid. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi ganyan ang ating mga practice. Sabi nga po, not practicing. Ang anak ng Diyos ay hindi namumuhay sa kasalanan o sa paggawa ng mali. Hindi po tayo nagpababa sa paggawa ng mali. Sa pagkakasala. Hindi nagbaba. Okay? Pag sinabing baba, talaga namang ay patagal na babalaw nun. Binabad na eh. Amen? So, hindi po tayo nagbababad sa pagkakasala. Hindi kinakasanayang gumawa ng kasalanan. Yung pride sa buhay
buhay natin. Kahit di mo alam, sasabihin mo alam mo. Alam mo yan, kahit hindi mo alam. Dahil, bakit? Dahil ayaw mo maturuan. Ayaw mo masapawan. Ganyan ang nagbababad sa kasalanan. Okay, don't practice sin. Napaka-dangerous po ang magbabad sa kasalanan. Baka hindi pa tayo makabalik sa Diyos pag tayo magbabad sa kasalanan. Huwag natin hahayaan kontrolin tayo ng kasalanan. Huwag tayo hahayaan kontrolin tayo ng mali. Wala akong magagawa eh. Nagpong umapit sa patalim. Okay. Kailangan ko pumapit sa patalim, wala na akong magagawa. So, kung ginawa mo yun, control ka ng kasalanan. Control ka ng kasalanan. So, naalala ko yung kuya ko. Sabi ko sa kuya ko, isang bulasan na lang hindi nakapirma sa buho sa'yo. Sobrang payat po niya eh. Isang bulasan na lang hindi nakapirma sa'yo. Dahil kontrolado po ng bisyo ng kuya ko. Bisyo ng alak, bisyo ng sigarilyo. Dahil ang trabaho niya ay sa init, babay sa init, talagang madaling buhok sa kanyang katawan. Ay, parang ko sa kanya, isang bulatan na lang, hindi ko nakapirma sa'yo. Tuluyan ka, nawala ka. Pero ang kuya niya po ay ganito. Hindi naman ako nagdadala ng, hindi naman ako bibili ng ano, sila nagdadala ng bahay namin. At saka, kahit na hindi ko uminom ng alak at manigarilyo, mamamatay ka rin. Magkakasakit ka rin. No? Grabe. Ganun ang kanyang katwiran. So, alipin na talaga siya ng bisyo. Dahil ayaw niya umalis doon, ayaw niya pakawalan yun, mananatili siya doon. So, nakakalungkot mga kapatid, na wala na tayong kakayahan na i-restrain yung ating mga sarili. Wala na tayong kakayahan, wala na siyang kakayahan na mag-say no. Ito na yung boss niya. Ito na yung boss na, yung sigarilyo. Kaya kontrolado na siya ng kasalanan. So sana, hindi maging gano'n ang buhay Kristiyano natin. Tayo ay mga anak ng Diyos na hindi nagpapatuloy sa Diyos. As bilang mananampalataya, God instructs us. Bigyan ng instruction ng Panginoon na i-practice natin ang holiness at ang fruit of the Holy Spirit. Yun ang dapat na i-practice natin. Ang kabanalan at ang bunga ng banal na Espiritu. Dahil ito po yung tama at kalugod sa Diyos. So ang tanong po, pinapractice ba natin ito? Pinapractice ba natin ang holiness? Pinapractice ba natin ang bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin? So sana, pinapractice natin. Pangalawa po ay position. Una po kanina ay practice. Ang tatlong P sa buhay ng mga Kristiyano ay ang practice at ang pangalawa po ay ang position. Position. So malayo pa lang po eleksyon. Pero damang-dama ng init ng tensyon. Malayo pa ang eleksyon pero damang-dama ng init ng tensyon ng eleksyon. So marami nag-away-away dahil sa posisyon. Marami nagpapatayan, nagsisiraan dahil sa posisyon. Ganon kahalaga ang posisyon sa eleksyon. No? So, bakit? Dahil po sa kailangan. Dahil sa pera. Kala niyo yung barangay captain lang, hindi talaga uwayan. Ay, talaga uwayan. Magkano naman ang turdo ng barangay captain niyo? Okay, malaki-laki na rin. So, yun po, ang posisyon. But in Christ, ano ang ating posisyon? Ano ba ang posisyon ng mga Kristiyano sa Panginoon? Sabi po dito ay in Him. Live in Him. Fellowship with the true God. Okay. To live in Him. So, kasama natin ang Diyos. Yun po ang ating posisyon. No? Ang Diyos ay kasama natin. Yun po ang ating posisyon. Lagi po natin kasama ng Diyos. Kapag nagyaya ang boss mo na kumain sa labas,
isang sikat na restaurant. No? Sasabihin mo, wow, ganda siguro ng posisyon ng tao niya. Kasi kasama niya po sa pagkain sa restaurant eh. So, ganda siguro ng posisyon nito. Kumbaga, ang lakas makayaman kapag kasama mo si bossing mo. Naglalakad kayo kasama si bossing mo, makain kayo kasama si bossing mo, ang lakas makayaman. Kasi din, pang nakikita ko si Miss Ann kasama niya ba? Ang lakas ng position ni Vince. Lagi siya nakaalala kay Ma'am Ann. So, ibig sabihin, ang lakas po. Dahil kasama niya ang bossing. Kasama ng boss niya. Lumalakas. Gumaganda. Ang tingin sa'yo dahil kasama mo si bossing. So, ano po ang posisyon natin sa Panginoon? Wala ay kasama natin ang Diyos. Ano po ang posisyon natin? Tayo po ay ambassador ng Diyos. Pag sinabing ambassador, ito po ay isang isang ano yan? Ambassador. Kinatawan. Yan. Nasa isip ko lang yung masabi. Ambassador po, isang kinatawan ng isang bansa. Ikaw sa Saudi Arabia. Ikaw sa Germany. Ikaw ay nakaposisyon doon sa isang lugar na yun na ikaw ay kinatawan ng buong bansang iyon. Ikaw ang puntahan ng mga alawin mo. Ikaw ang ambassador. Ganun po ang posisyon natin sa Panginoon. At alam mo po, tayo ay kaibigan ng Diyos. Friend at all time. At sinabing friend, kung anong lihin niya, sasabihin niya sa'yo, ganun ang close ang friendship mo sa Panginoon. At hindi lang yun. Tayo po ay tagapagmana. Tayo po ay tagapagmana ng Diyos. At ito po ang pinakamalapit na posisyon natin sa Diyos. Tayo po ay kanyang anak. Amen. Yung pinakamalapit na posisyon natin sa Diyos. Tayo ay kanyang naging anak. So in Him, sa kanya lang po. Dahil apart from Him, we can do nothing. So, tayo po ay hiwalay sa Diyos, wala pa po tayo magagawa. So, tayo po ay kanyang naging posisyon po natin ay pagiging anak. Pag sinabing anak, grabe ang relationship nito. Ikaw ay nakakasapin. Ano ba relationship ng anak at saka ng tatay? Anything na kailangan mo, lalapit ka. Hindi ka mahihiya. Sapagkat ikaw ay kanyang anak at siya ang iyong ama. Kaya ang relationship niyo ay close. Anything ay pwede ka nang makalapit sa kanya sapagkat siya ay iyong ama. So apart from God, wala pa tayong magagawa. So ito namin hayaan mawala ang ating posisyon sa harapan ng Diyos. Huwag po namin hayaan, masira yun, mawala. Yung ating posisyon na kanyang pagiging ambassador, pagiging kaibigan at pagmana. So siya po ay nabubuhay sa buhay natin. Sabi po ito, ating pinag-usapan kayo na, we are untouchable. Sabi po sa verse 19. No? Sabi nga po, walang makakagalaw sa atin. So, we are untouchable. So, ganun po ang position natin sa Panginoon. Kaya panghawakan po natin ito. I-practice po natin yung position na ibigay ng Diyos sa atin. Pangatlo po. Power. Okay. Ang pangatlo po ay power. Una po kayo na i-practice. Pangalawa ay ang position. Pangatlo ay ang power. Power. Okay. Dito matindi ang politiko. No? Matindi sila. Kapag nakaposisyon niya, pinapractice na po ang power. Para at makapag-control. No. So, grabe ang ating politika. No? Grabe, kapag nag-position na sila, ay, hindi ka na kamayan niya. Mangitian, hindi na mangitian. Pero nung sila na ang kanya pa, kukunin ang loob mo, ay
sila ay makakapag-control na. Naalala ko pa yung ayuda kung nakaraan. Nandiyan Sino naman yun. nakatanggap ng ayuda ng magsasaka? Okay? Swatter. Grabe. Dito mo na yung Ngayon ako nakatanggap ng ayuda. Ako rin po pumila eh. Magsaysay. Ngayon po ako nakatanggap ng ayuda na may butal. 2,325. Kinakailangan, ang announcement, kinakailangan mag-ready po kayo ng barya na 25 pesos. Pero yung ilalabas sa sobre ay buo. 2,350. Tapos, mangunguha ka ng 25 at ibibigay mo sa kanila ng 25. Grabe! Sabi ko, ngayon ako nakakita ng ayuda na may butal. So, ewan ko kung ano nangyari. Kung merong other the table o kung ano bang issue sa kanya. Basta ang ayuda niya ay may butal. So, ngayon din po may viral na politiko ay na sa LTO naman, ang viral. No, yung mga nag-examine pala ng license. Totoo pala yun na dinadaya. Kaya pala, hindi ka nakapasa-pasa sa lisensya mo ay dahil dinadaya nila. So ngayon ay viral ko yan. Ang dito sa Mindoro ay 4 sila na nakasuhan. So, kaya pala nung nag-take ako, naka-take 2 at ako, take 2. Parang dalawa na lang, mali ko. Hindi pa rin ma-perfect. So, naka-take 2. Kaya, grabe po, no? Ang issue ng mundo. But sa Panginoon po ay, God will take care. God will take care of us. He will keep us. So, kung mananatili po tayo matatag sa kabila ng kahirap, so, matapang gumawa ng tama, say no to sin, no? Say no to sin. Yun po, ay galing sa Diyos. Ating kalakasan na lumaban at laging magtagumpay sa kabusihan ng ating buhay. Ito po ay ang ating power na nagmumula sa Diyos. God is our power to resist sin. So, sa Diyos po nanggagaling yung ating kapangyarihan upang i-resist yung mga bagay na hindi dapat natin ipinagpapatuloy na ginagawa. Yung power na yan upang kalabanin yung mga kabutuhan ng ating laman ay galing sa Diyos. So, trabaho po ng Diablo ang i-discourage ka. Trabaho po ng Diablo na pasukin ang puso mo at sabihin niya sa iyo, di mo kaya magbago. Di mo kayang alisin ang bagay na yan. So, umpisa ka lang. Mapapagod ka rin. Yan po yung nai-inject sa ating kaisipan ng ating kalaban. Lahat, i-inject niya po yan para magmutularan. Yung halimbawa ng pinigil ng Panginoon sa Kristo. Para huwag mong i-give up